ito i-share ko lang sa inyo. Marami pong nag-comment sa mga videos ko na hindi maganda dahil nga daw magnanakaw ako ng video. Ano daw yung napapala ko sa pagnanakaw ng video? Maraming comment na hindi maganda. Bagkus, yan yung mga comment na yan, itinatak ko sa isip ko, sa puso ko, na pag-iigihan ko at para ma-monetize ako. So guys, ngayon, kung mapapansin nyo, hindi sa pagmamayabang kung bakit ako na-monetize. Bagong lahat, itong aking account, ginawa ko ito ng March 20, 2025. March, April, May, June, July, August. 5 months lang ako guys na-monetize na. Na-monetize dahil sa pagnanakaw ng mga video. Yun ang sabi. Guys, hindi yan sa pagnanakaw ng video. Yung mga nagsasabi at nagko-comment na magnanakaw ka ng video, yan yung mga taong hindi nila naiintindihan ang isang content creator. Or hindi sila naka-turn on ng dashboard, kaya ang lakas nilang magsalita ng ganon. Pero kung content creator ka, mag-comment ka sa ganon sa kapwa-content creator mo, automatic magkakaroon ka ng violation. So ako naman, sa dami ng mga basher ko, sa dami nagko-comment yung maganda, nagre-reply pa rin ako. Nire-replyan ko sila. But in a good way. Hindi ako nagsasalita against sa mga sinasabi nila. Bagkus pinapaliwanag ko lang or nagpapasalamat ako na napanood nila. Good way ang pag-reply ko sa kanila. So ngayon guys, kahapon lang, ayan na-invite ako ng content monetization beta. Dahil masipag ako magnakaw ng video. Joke! Magnanakaw ba talaga ako ng video? So, hindi natin masasabing magnanakaw tayo ng video. Ako po ay nagre-reaction lang po ng mga video. Nagra-grab po ako o nagda-download po ako ng mga video at nilalagyan ko po ng reaction. Ni-enhance ko, nilalagyan ko po ng added value. Hindi yung kukunin mo lang yung video, ida-download mo at i-upload mo. Yun ang pagnanakaw ng video. Diba? Kahit naman sino, pag wala kang binago, automatic, magkakabayonation ka. Pero guys, kung ang video bago nyo in-upload, in-edit nyo, in-enhance nyo, nilagyan nyo ng reaction video, mukha mo na andon, boses mo na andon from the start of the video till the end of the video, nandun ang mukha mo, kahit i-report ka or i-report ang video mo, may laban ka dahil in-enhance mo. Yan ang ginagawa ko. Lahat ng account ko, puro reaction video. Bakit ako na-monetize? Sabi nila, madidemonetize daw ako dahil sa pagnanakaw ng video, magkaka-violation ako sa pagnanakaw ng video. Hindi totoo yun. Free po tayo gumamit ng ibang video basta gagawan natin ng reaction video. At ito, para tayo ma-monetize or ma-invite agad ng content monetization beta, kinakailangan trabahuin natin guys. Trabahuin natin, mag-upload tayo ng Reels, mag-upload tayo ng long-form video, mag-live tayo. Yan, 3 ang kailangan natin gawin. After that, mag-post tayo ng text post, mag-post tayo ng picture. Kasi yan, lahat yan, pasok yan sa isang tools sa content monetization beta. Nandyan na yung in-stream ads, nandyan na yung live ads kung page ang gamit mo, nandyan na yung ads on Reels, nandyan na yung bonus. O diba? So kung magpupokus ka lang sa Reels, paano ka mai-invite sa content monetization beta? Na kailangan mong trabahuin lahat yan, dapat masilip or ma-review ang account mo na nag-upload ka ng Reels, ng long-form video, nagpo-post ka ng mga feature, at saka nagla-live ka. Pero kung nag-focus ka lang sa Reels, paano ka mai-invite sa content monetization beta? So, advice ko sa inyo, kung gusto nyo agad ma-invite ng content monetization beta,
kinangailangan pagtrabahuan nyo lahat yan. Mag-upload ng Reels, long-form video, mag-live, mag-text post, mag-picture post. Story pa. Kasama naman. O, di ba? So, ganun lang po kasimple kung paano ma-invite agad sa content monetization beta. Ang taas na ng followers mo, wala ka pa rin content monetization beta. Bakit? Nagpo-focus ka sa follow to follow. Nagpo-focus ka, dumami ang followers mo. Guys, tandaan nyo, hindi ka mamomonetize sa mataas na followers. Itong aking account, 17,000 followers na ako, na-monetize ako. Bakit naging 17,000 followers? Dahil marami akong viral. Yung mga viral ko na yan, dyan ako nakahakot ng followers na kung bakit biglang tumaas yung aking followers. Pero hindi po ako pumasok sa follow to follow. Tandaan nyo guys, once yung account ninyo ipinasok mo sa follow to follow, tatatakang ka ni Meta or ni AI na ikaw, fake engagement ang ginagawa mo. Sa pakikipag-follow to follow guys, isang dahilan na yan kung bakit nakakaroon tayo ng violation, fake engagement. Lahat yan, void sa kanya. Pag tinatakang ka na, sa totoo lang, kahit anong gawing mong upload, kahit anong gawing mong pagkukontent, hindi tumataas ang views. Mataas na yung 500, pahirapan pa. Dahil nga sa pakikipag-fake engagement mo. Kung gusto mo ma-monetize at ma-invite ng content monetization beta, mag-content ka sarili mo, mag-focus ka sa content mo, mag-upload ka araw-araw para mapansin ka ni Meta at ma-invite ka ng content monetization beta. Kung papansinin nyo yung aking mga videos, lahat reaction videos, consistent ako nag-a-upload. Di ba? In 5 months, na-monetize ako. Na-invite agad ako sa content monetization beta. So, napakadali lang po ma-monetize. Kung sa totoo lang, kung normal ang followers ko at kung wala akong mga million na views, ang followers ko ngayon is nasa 5,000 pa lang or 7,000. Pero monetize na ako within 5 months. Kasi ginawa ko ito noong March 20, 2025. So, napakalinaw. Para mabilis tayo ma-invite ng content monetization beta, mag-content ka, mag-focus ka, ganun lang gawin mo. Reels, long-form video, live, post text, at saka picture text. Yun ang kailangan natin i-upload. Be consistent, ika nga. Kasi every day ka nag-upload, mapapansin ka ni AI, ni Meta na masipag ka. So, deserve ka magkaroon ng tools katulad nito. Content monetization beta. So, ayan guys, napanood mo itong video na to, umabot hanggang dito para malaman ng mga kaibigan mo, followers mo, pakishare naman itong video na to para malaman din nila. Salamat po sa panonood. Follow for more. Bye-bye.